sacrifice. Talagang ililipat itong ating ano, ayan. Oy, ayan na. Oh, linggo ngayon pero may trabaho kasi bukas po ang day off. Baka bukas kami naman po ay hagilap ng isda. Ayan. Poste na. Sakto talaga pala yung apat na John. Ay yung dalawa no. Sana mahanapan natin ng isa pang pwesto, yung isang kubo. Mas maganda na kasi to kesa yung bibili tayo ng kubong kawayan. Ito pang matagalan na no. Kubong kawayan, ilang taon lang. Oh, wala, bilis. Lalo na't gagamitin ng marami ang, di ba? Buti kung pang sarili. Pang sarili walang problema, di ba? Ang personal. Tsaka maganda na yung uniform ang design ng kubo natin, puro ganon. Tamang-tama lang naman, kaya naman ng 15. 15 tao. Kaya. Ayusin na lang natin to ng kaunti. Ganda nga sana makapagpasimento tayo. Ito. Na ano din po kasi ng alikabok yan. Pero napakalaking gastos. Swertein pa tayo mga ka-farmer. Ayan. Unahin ko din yung parking kagaya kahapon. Medyo ano, pero sabi ko nga kung magkakalinya naman yung mga masisemento na magkaroon na ng mga linya-linya yan, hindi na po kumbaga ma-maximize mo yung space talaga. Kain muna, yan ay almusal oh. Ayaw pumunta ng Tacloban ni Marco ah. Ano daw ang gagawin doon sa Tacloban, Marco? Warehouse ano? Pinasok talaga ng mga inchik na warehouse. Planta ng coke. Matagal gagawin nga yun. Ito nabuhusan na. Kasi kung dito isa pa sana, yung baboy daw pwedeng padaanin doon sa kabila. Dito magsisemento ka pa rin kasi nagpuputik po yun, hindi makakadaan doon ang ano pero sabi ni Bebe for future pwede naman or future plan. Kaya lang pag inusog mo pa doon yung dito kubo, alanganin kasi to si ayaw isakripisyo ni Bebe to ayaw niya isakripisyo kasi kung pwede dito kukuha to ng kaunti, may space pa rin na daanan dyan, kukuha ng kaunti dito, pero ito kasi nagagamit din kaya kumbaga parang pinaka backup mo pa rin to. Pwede mo nga itong lagyan ng tingnan nyo okay pa rin di ba, na pa rin yan parang kasalan lang kung dito sana isa ganda. Yan lang si Big Nay. Naawa naman si Bebe dito kay Big Nay. Dito ganda Kung gusto mo nang kahit hindi na makapasok doon yung magdi-deliver ng baboy,
Kasi ang target natin, makadalawa tayo before Feb 14. Yan po ang target natin, dalawa. So, pero maganda din naman yun doon. Marami din naman ang nagdi-disagree, marami din ang nag-a-agree na doon sa kabilang side, tapat ng Honey tsaka Maisel, magkaroon ng 2 kubo doon. Which is, sa tingin ko, okay din naman yung idea. Or, dito na tayo. Sa kabilang side. Pag ginalaw na natin yon, hindi na makakapasok dito yung sasakyan sa kabila. Pero maganda din pong ma-develop yun doon sa dulo. Kaya inaano ko din po yung kabilang yon na matambakan ng kaunti. Tapos malaki po ang potential noon kasi nakikita ko na na pwede mong harangan lang ng parang mga bamboo na ano, parang pinaka dingding mo. 'Di ba? So hindi na makikita yung dito sa kabilang side. Matatakpan na. Parang yun yung pinaka wall mo, tapos ayun, kaunting ayos, lagyan mo ng kubo, matamba ka ng siguro mga malaki-laki din po ang kakainin mga 8 to 10 inches sigurong lupa din ang kailangang idagdag, then kaunting artificial grass, tapos lagyan mo ng kubo. Ang ganda na nun, tapos maganda, tapat pa ng playground. Kung magtutuloy-tuloy po tayo, 'di ba? Bakit hindi? Ever since naman ito talaga yung business na gusto ko talaga, lechon. So medyo alam mo niyo na, ganoon naman talaga Manganganak at manganganak po at mapupunta ka sa alam niyo na. 2017 pa po ito sa mga hindi nakakaalam itong aming business. After po ng trabaho ko sa barko, nakabakasyon ako. Nagsubok kami na parang naglaro lang nung una. Sabi ko kay Bebe, mag-ano tayo habang nakabakasyon ako, maglatag tayo ng lechon, may pinaparentahan doon. Hanggang sa nung nag-umpisa na kami, may schedule na ako, tinawagan na ako ng agency para bumalik po uli sa cruise ship. Tanggi muna ako, sabi ko, ma'am, next na lang po. O sige, sabi niya. And then, sige, hanggang after 3 months na naman, tawag na naman sila, tanggi uli. The third time, tanggi. On the fourth, pinagdesisyon na ako kung hindi pa sasampa ilatanggalin na ako sa listahan. Si Bebe naman po supportive naman. Yun ang pinagpapasalamat ko. Hindi siya yung parang pinili niya yung magkakasama kami kaysa sa yung safe side na, 'di ba? May pera ka o 'di ba, may kumbaga kung iisipin, 'di ba, kung babalik ako sa cruise ship, sigurado na yung ano namin, 'di ba? Na nga lang magkakahiwalay kami. Pero mas pinili niya po yung magkakasama kami kasi by that time si Chichi po ay palabas na rin. So hindi na kami, kumbaga ayaw niya na rin kaming maghiwa-hiwalay pa at magkakasama na lang. So tinulungan niya naman po ako sa lahat ng aking ideas, sa lahat ng aking maisip na paraan kung paano makasurvive from Madre de Agua to lechon business. Na andyan yan sa likod ko nakasuporta. May time nga pong 2017 na New Year's Eve pa going to 2018 or our first year. Naalala ko, buntis siya kay Chichi, 8 months old. Naandun kami sa Lubao, naghahagilap ng baboy. December 29, nakasakay siya sa likod ko sa kolong-kolong. Naghahanap po kami ng baboy, may pinupuntahan kaming baboy doon sa Lubao, mga farmer, si Ford Ranger. Hindi ko po makakalimutan yan. So ganun po kami ka-eager, determined na mairaos po yung business hanggang sa unti-unti, di ba? So ganun, nakasuporta naman siya hanggang ngayon, mga farmer. Sinabi ko maglalagay kami ng kainan dito, wala naman siyang resistance. Talagang sige, sabi niya, subukan natin. Basta siya na daw ang bahala sa mga design. Tapos ako naman ayun, sabi ko, yun din naman ang ilalagay natin. Kako, lilipat lang natin, gandahan ng kaunti, may kubo tayo dyan. Tapos sabi niya maglagay ng playground. So ayun, hanggang sa napunta na po dito at hindi pa namin alam kung saan kami dadalhin. Basta kami
Pilit lang po kaming, alam nyo na, lumalaban at nag-iisip ng paraan din para makasurvive. Hindi lang naman po para sa amin, syempre. Para din naman po sa mga pamilya ding nakaasa dito sa lechon business. Syempre kami ang driver, kumbaga parang ganon. Kaya malaki pong responsibility din, di ba? Pero syempre, sabi ko nga, hindi ka makakatulong sa kapwa kung hindi mo rin unang tutulungan yung sarili mo. Hindi ka pwedeng magsabi na, oh, kaya ako linagay yan para sa mga may trabaho sila. Paano kung hindi kumikita? Dapat po talaga kumikita. Kasi syempre, saan mo kukunin yun? Pampasahod. Diba? So, kaya minsan, nagmi-meeting kami, pinagsasabihan ko sila na magtulungan tayo, magmalasakitan. Kasi hindi po pwedeng lalo-lalo na yung service pagka medyo busy, di ba? Smile, asikasuhin ng maigi yung customer para bumalik. Kasi lagi ko sinasabi, para sa atin lahat yan, hindi naman para sa amin lang. So, ayun, 10 minutes na pala mga farmer at mag-aalmusal na. Ayan. Ano? Balikan natin tong ating ginagawa mga farmer ngayon. Dugtong na daw ito. Hanggang dyan. Isang ano na lang, isang kubo na lang siya. Into 2. Parang dalawang pinagdugtong. At masasakripisyo ng konti yung mga ibang puno. Pero ito hindi, syempre untouchable po yan. Yung aking ano mukhang tatamaan yung aking rambutan, lilipat yan. At yung siniguelas na nagbunga ng isang piraso na nahulog pa. Ayan, bebe, ada sikasuhin mo na yung mga ano natin at yung kasama lang. Okay. Hintay nila. May bago tayong t-shirt, oh. Hindi, sama. Ayan, yan. I was here. Tingnan mo naman. Oh, tikman ang sarap. Ka-Farmer's Kitchen House. Oo. Malaki yung ka-farmer sa taas. Kasi parang Oo nga naman. Parang mahalay daw, pero nasa yun. Hindi. Ka-Farmer's Lechon House nga, lechon eh. O kaya ka-Farmer's Lechon. Bebe, hindi na dapat ito at Kaya ka-Farmer's sa taas, Lechon. mali Tikman lang ang sarap, tas ka-Farmer's Lechon dapat. hindi dapat sa taas, ka-farmer. Oh, ito po kasi ay ano, Ano lang to? pangharabas lang namin. Pero mayroon po kaming gagawin na ganyan na mas ano, parang yung pagkaka-print ano lang, may Oo nga, mas maganda. Ano lang to, trial kasi siya. Okay. Oh, ayan po. Ba, hindi pa ba wala pa bang mag-order? Ano na ba? Ako yung naghahanap buhay pa rito. Naku, yung aking saan naman kaya ito ilalagay? Aking half kilo take out. So dalawa na daw yan. So bali ito L-type, tapos ito U-type daw to. Tapos nga sabi ko dapat aayusin na to. Ang magiging problema natin dito John, yung tubig, paano natin i-divert? Kailangan medyo mataas na to, papunta na doon yung tubig. Yung tubig dito, kailangan ng takbo doon. Kasi dati, kung tataasan mo na to, magbubutas tayo doon ang takbo. Kakanal ka na lang. Kasi ang tag-ulan, hindi mo ayun na nga ang problema, saan dadaan ang tubig? Magkakanal tayo. Kaya nga yun nga Ako kasi na-anticipate ko na yun. Oo. Pero doon mababa din. Dito na lang natakbo. Yan po yung isa sa mga ano namin kasi yung tubig. Kasi sabi ko nga kailangan din natin isipin yung mga mangyayari din na kagaya niyan, yung ulan, yung tubig, saan tatakbo. 'Di ba? So kailangan natin na pagplanuhan din 'yan. Di bale pag natayo na po yung kubo, naayos na, yung adjustment mabilis na lang pagka na ano na. So ito na, dito na tayo nag-extend na rin. At least malapit sa kitchen. Ayun, dalawang kubo. Iwan muna natin yung ating
pinapagawa doon at isingit natin ito. Andito na pala yung mga gising na yung mga bikers natin. Oh. Yung isa, si Nene hindi nakasama, may sakit na kay lolo niya. May sipon na naman po at hinihika. Oh, ito. Gustong magpahatid Bakit? Oh, umabol. Wag iiyak. Habol. Ay. Nagtitripan siya lagi kasi iyakin siya. Ayan o. Marami na po binitbit ko pero hindi natin papakain lahat. Mamayang hapon yung iba. Iiwan ko lang dito. Kasi minsan may mga customer gustong magpakain at tutuwa sila. Buhos natin yung iba. Ayan. Pupuntahan po yung mga ayungin, no? Nakakatuwang pakainin po yung ayungin kasi mas aggressive sila compare sa red tilapia. Mas aggressive po yung ayungin sa pagkain. Talagang sinusunggaban po nila. Nakikita niyo yung parang mga bula-bula na yan. Sila yan. Tingnan yung red tilapia na andun lang. Mamaya pa yan na-atake. Ayan. Maliliit lang po muna yan. Pre-starter yan. Maliliit na butil. Pag humina na yung ibig sabihin busog na. Pupunta po lahat. Halos yung mga ayungin doon. Takbo yan dito. Sarap magpakain paunti-unti eh. Hatiin natin to at magti-10 na kaya gutom na yung mga yan. Sapa yan, iwan lang muna natin, hindi naman yan uulan. Magpapatubig sana ako, kaya lang iniisip ko po baka malambot yun doon kasi may tambak na daw, tapos tiningnan na yun dito matigas na. Kung sabi ko, kung gusto ko sana mangyari paatras yung truck, papasok doon, idadump yung tambak, pausog ng pausog, usog. Kasi gusto ko pong mauna na po muna ito, kasi pag nauna na po natin ito tapos magpatambak pa tayo dyan, maayos na natin yung tulay at yung tambak, maayos natin yung gilid, pwede na tayo magpataas ng tubig. Yung tubig po aabot hanggang doon sa may butas na yun, hanggang doon. So baka yung mga ulang bubuksan na lang natin, mahuhuli natin doon. Yan ay mga tilapia, maangat na. Dami napakita ko na po yan kung gaano sila karami. Kaya gusto ko nang mapataas yung tubig para mas maluwag po sila, mas mabilis lalaki, kasi baka mamaya nasisikipan na. At the same time mas malalim, getting ready for the summer season. Babawas din tayo ng kaunting kangkong, pero at least may taguan po sila. Yan ang pinaka-importante para hindi gaanong mainit yung tubig din. Tapos siyempre mayat maya magpapapasok tayo ng tubig, kasi pagdaang April okay lang po yung mainit pero ang matindi dyan yung bibiglain ka po ng ulan na mabilis lang. Yan, naka-concrete naman na tayo, pero dun pumapasok po yung oxygen depletion na tinatawag.
bagsak ang oxygen. So ang pinaka ano mo dyan, paggalawin mo yung tubig mo, magpapasok ka para makapag-create ka ng oxygen sa tubig. So ayun, at hopefully makatulong po. Tapos yung init ng tubig isa pa, kaya malaking bagay din po itong kangkong na ito. Tsaka nagbibigay sila ng oxygen, lalo na po pagka ganitong maaraw, yung photosynthesis daw, mas nakakapagbigay ng oxygen sa tubig. Kaya lang sa gabi naman yayariin ka, sisipsipin niya, pero mas marami naman daw po yung ibinibigay. Ang dami ng malaking tilapia, oh. Siguro marami na po dito ang nasa 400 grams up. Tansya ko honestly. Yan, baka sabihin ng iba hina-hype natin. So kita nyo naman po yung nabingwit natin, di ba? So 400 up na siguro yung karamihan. Wag lang isasama yung mga huling hinulog, hindi pa po kasama yon. Yung ano lang, yung anong hinulog natin, yung una 400 grams up. Meron na ngang 650 to 700. So lagay ko na andon yun, ayaw pumunta dito. Pag nagpatubig po na andon sila, sumasalubong. Doon tayo mamimingwit. Shoutout pala kay Eric and Meng. Ayan, matitikman din po nila yung tilapia. Matitikman nila yung tilapia. Next week mamimingwit tayo. Sacrifice. Talagang ililipat itong ating ano. Ayan, rambutan ko gumanda na pa naman, oh. February 14 kaya? Ha? Ayan, mahaba pa, 20 days pa eh. Kaya nga. Bukas day off, Martes bakbakan. Marco, kaya ka ba Martes? O iba, wala ka na? Tapusin nyo na to. Sama ka na kasi kailangan ko ng tao. Sina Jomar na ano, pali mo magtuloy-tuloy, mahugot pa kita dito. Hanap po ang trabaho sa... Mas magandang malapit. Pagka doon ba sa ano nag-i-stay in, pwedeng uminom? Hindi. Hindi po pag ano, pag linggo po, pag malapasok. Pag may pasok bawal naman. Maganda pa rin. Kaya lang sugal naman ang pwede. Bawal din. Hindi, yung iba. Bara-baraha, no? Doon nauubos ang Scatter ang dali yan. pera. Scatter ang dali. Wag ka nag-i-scatter ka ba? Hindi ko yan, ano lang, pag may free lang yung ano. Wag kang aasa, maniwala ka. Free lang yan, hindi naman ako nag-ano. Wag kang maniwala sa mga ads nila na piso lang ang tayan. Daming ano, naku po. Scam lahat yan. Ay, hello po. Ayan makakatipid tayo ng poste dahil sa magiging design ni Bebe. Magiging yun na daw po ito. Kaya lang ang ano dyan, magkakaroon po ito ng maganda nito yung table, nakahiwalay din. Nagliligpitan na po sila. Ayan. Ang maganda po dito mga farmer, maayos natin. Sabi ko nga, pwede pa tayong magdagdag ng alam mo yun, gusto ko yung stool meron akong isang ideyang iisip galing ni John din bibiyakin yung hollow blocks ganyan ba ang bagong style magbiyak ng hollow blocks? Hati yan? Talaga galing pipitikin lang, ibig sabihin nakrak na yan doon
Pero matigas kasi itong hollow blocks na to, no? Oo. Oh. Oh. Mabibiyak na yan. Meron na patay. May crack na yun. Oo nga, ano? Wow. Galing. Kailangan po talaga to eh. Buti nga. At least bumabalik. Ngayong linggo nakakuha tayo ng pangkubo natin. Sabi nga ni Bebe, nakakuha na tayo ng pangkubo. Ay, thank you po sa suporta po ninyo. Maraming salamat. At talaga naman. Ayan. Papakain tayo ng isda. Alas 3. So, yan na po yung final. Magiging isang bubong na lang siya. Pahaba. Then, medyo extend siguro. Tapos, ayusin daw ni Bebe yan. Parang may nakasimento. Baka lagyan na din natin ng Bermuda. Didikitan natin ng Bermuda para ano. Tapos, meron pa po daw paakyat yan pa pang wheelchair daw. Something, sabi ni Bebe. Hindi ko alam kung paano niya gagawin. Step kasi yan eh. Parang ang hirap ata. Ito L-type, U-type. Ayan. Problema namin mga farmer, yun nga yung sinasabi ko, yung tubig. Kailangan may malalabasan ng tubig pag umulan ng malakas. Kasi ang mangyayari, magiging stagnant dito yung tubig. Kailangan talaga may labasan. From there, tatakbo dito. Ayan. Pinugusto ko na nga patanggal ni Junjun tong anong to eh. Pero gagamitin pa daw. Kasi naimbitahan namin si Marco Season sa February 13 at 14. Ayan, abangan nyo po sa mga pupunta po dito. Valentine's Day, Marco Season. Ang guest po namin, singer. Marco Season. Napakaganda. Love song ang kakantahin, syempre. Ayan. Backup siya. Ay, ayan po mga ka-farmer. Tayo ay patapos na. At syempre, papakain na po tayo ng ating mga alaga. Ayan. Sana naisusubo na nila yung malaking pellet. Di muna ako makapagpatubig gaya ng sabi ko kanina kasi tinitingnan ko baka ano po ng tambak later on. Maganda matigas na rin yung lupa dito kasi pag umangat yan yung tubig po papasok doon. So ang mangyayari yung lupa lalambot, baka hindi makapasok. So ayan po, at kita nyo naman yung plano ni Bebe. Okay naman. So yan, marami pong salamat at magandang buhay.